Carrying the Doctor's Child, written by Mabel Abutar, edited by Amihan. Sa isang hotel sa Antipolo, kasalukuyang ginaganap ang ika-32 kaarawan ni Dahlia. Puno ang event hall ng pamilya, kamag-anak, mga kaibigan at ilang bisita na hindi maalala ng dalaga kung sino ang nag-imbita. Gayunpaman, masaya pa rin siya dahil dumalo ang kasintahan niyang si Lodi na kapapasok lamang sa event hall. "Love, mabuti naman nakarating ka. Akala ko kasi nakalimutan mo na ang birthday ko. Puro ka kasi trabaho." Malambing niyang salubong sa kasintahan. Hahalikan sana ito ni Dahlia pero umiwas to. "Hindi rin ako magtatagal, Dahlia. Babalik din ako sa ospital. Marami akong pasyente ngayon." Walang paglalambing nitong tugon. Nasaktan si Dahlia sa sinabi ng nobyo. Nauunawaan naman niya na hindi sila masyadong nagkikita dahil sa trabaho nito bilang doktor. Pero pakiramdam niya ay hindi na siya mahal ni Lodi. Ngumiti pa rin siya sa kabila ng kirot sa dibdib. "Naintindihan ko, love. Kumain ka muna bago ka umalis." Nakangiti niyang sabi, pero halos mapunit ang puso niya nang baliwala siya nitong nilagpasan. Hindi na lang siya nagreklamo nang bumati naman ito sa mga kamag-anak at magulang niya. "Lodi, iho, matagal na kayong magkasintahan ni Dahlia. Wala pa ba kayong planong magpakasal? Abay 32 na si Dahlia at naiinip na kaming makita ang anak niyong dalawa. Alam mo naman sa pamilya namin, mas mahalaga ang supling kaysa matagal na relasyon. Doon din naman kayo pupunta. Abay, planuhin niyo muna ang bata kung ayaw pa ninyo magpakasal. Pareho lang naman yon dahil kayo pa rin ang magsasama habang buhay." Sabi ni Doris, ang mommy ni Dahlia. "We'll talk about it later, tita." Sagot ni Lodi. Nawala ang kirot sa dibdib ni Dahlia sa sinabi niyo ni Lodi. Wala siyang dapat ikatakot dahil may plano si Lodi para sa future nilang dalawa. Hindi na muna niya iisipin ang paggigipit ng pamilya niya para magkaanak siya. Mas mahalaga ang relasyon nila ng binata at alam niyang hahantong din sila sa pagkakaroon ng sariling pamilya dahil ito ang pangarap nilang dalawa. "Mom, sasalohin ko po muna si Lodi ah. Ngayon lang kasi kami nagkita ulit eh. Susulitin ko lang habang di pa siya abala sa ospital." Paalam niya sa ina bago hinila sa buffet table si Lodi. "Anong putahe gusto mo, love? Ikukuha kita." "Kaya ko na yan, Dahlia." Malamig nitong pigil sa kanya. Kinuha ni Lodi ang platong hawak niya at ito ang nagsalin ng pagkain para sa sarili. Tahimik din itong umupo sa mesang malapit sa sulok ng event hall at kumain na parang hindi siya kasama. "May problema ka ba, Lodi? Bakit ang lamig ng pakikitungo mo sa akin?" Malungkot niyang tanong. Tumigil sa pagkain si Lodi at mariin siyang tiningnan sa mga mata. Huminga ito ng malalim at hindi niya inaasahan ang sagot nito. "Maghiwalay na tayo, Dahlia. Hindi ko na kayang magpanggap na mahal kita. Unfair naman sa'yo kung ipagpapatuloy pa natin to kahit alam kong wala na tong patutunguhan. Mas mabuti na rin maghiwalay na tayo para makahanap ka ng ibang lalaki na What did you just say, Lodi? You're breaking up with me?" Putol niya sa sinasabi nito. "You heard me, Dahlia." Mariing sagot ni Lodi na hindi man lang kumukurap, tila walang bakas ng pagsisisi sa desisyon nito. "Pero, bakit? May nagawa ba akong mali? Lodi, 5 years na tayo. Akala ko pupunta na sa next level ang relasyon natin at magpapakasal na tayo. Bakit nakikipaghiwalay ka? Ngayon pa talaga nakaarawan ko? Wala ka bang konsensya? Hindi mo man lang inisip ang mararamdaman ko?" Nanginginig ang boses niya, pero pilit pa rin niyang pinipigilan ang luhang gustong kumawala mula sa mga mata niya. Ayaw niyang masaksihan ng kanyang pamilya ang pagdadalamhati ng puso niya at baka mabigurin ang mga ito tulad niya. "Nasabi ko na dapat kong sabihin, Dahlia. Aalis na ako." Tumayo si Lodi para umalis, pero humarang siya sa daan nito. "Lodi!" Hindi niya maituloy ang sasabihin nang tuluyang pumatak ang mga luha sa pisngi niya. Mabilis niyang pinahid yun, pero tuloy-tuloy lang yon sa pagpatak. Kahit umiiyak, napansin pa rin niya ang naaawang tingin ni Lodi sa kanya. Niyakap siya nito at iniisip niyang baka bawiin ito ang sinabi. Pero nagkamali siya. "You'll find the right guy, Dahlia. Unfortunately, it's not me." Mahigpit siyang niyakap ni Lodi bago marahang pinakawalan at baliwala siya nitong iniwan. Hindi niya kayang tiisin ang sakit, kaya't mabilis siyang kumilos para sundan ito palabas ng event hall. Napansin pa niya ang pagtataka sa itsura ng pamilya niya at ng mga bisita, pero binaliwala niya yon. Kailangan niya makausap ang kasintahan niya at ituwid kung may nagawa siyang pagkakamali. "You can't do this to me, Lodi. Hindi ako papayag na masayang ang 5 taon nating relasyon. Bumuo na tayo ng mga pangarap.
Bakit ngayon mo ba ako iiwan? Hindi naabutan ni Dahlia ang papasarang elevator na sinakyan ni Lodi. Wala siyang pagpipilian kundi gamitin ng hagdan para sundan ito. Tumakbo siya patungo sa emergency exit. Pagbukas pa lang ng pinto, agad siyang tumakbo pa ibaba. Luhaan siya at ilang beses muntikang madapa, pero nagpatuloy lang siya sa paghakbang. Hindi siya tumigil kahit namamanhid na ang mga binti niya, hanggang sa marating niyang lobby. Lodi! Sigaw niya nang makita itong palabas ng gusali, pero hindi siya nito narinig. Sinundan ito ni Dahlia hanggang sa labas, ngunit ganoon na lamang ang gimbal niya nang makita ito habang yakap ang isang lalaki. Inalalayan pa ito ng lalaki papasok ng kotse na parang ingat na ingat itong huwag masaktan ng nobyo niya. Lodi, anong ibig sabihin nito? Sinang lalaking kasama mo? Bulong niya habang tinatanaw ang papalayong sasakyan. Nagmamadaling kinuha ni Dahlia ang kanyang sasakyan at sinundan ng dalawa. Tumigil ang mga ito sa Alta Vida Medical Pavilion kung saan nagtatrabaho si Lodi bilang general practitioner. Isa yung pribadong ospital na may mataas na reputasyon sa industriya. Ngayon pa lang siya pupunta sa ospital na yon dahil abala siya sa trabaho bilang direktor ng sarili niyang kumpanya. Kailangan mo linawin ng dahilan na pakikipaghiwalay mo, Lodi. Hindi yung basta-basta mo na lang akong iiwan. Bulong niya at nagmamadaling lumabas ng sasakyan para sundan ang mga to sa loob. Pagdating sa loob ng ospital, lumapit si Dahlia sa receptionist sa main lobby. Excuse me po, saan po ang opisina ni Dr. Lodi Velasco? Tanong niya sa receptionist. Sandali po ma'am, titingnan ko. Hindi naman nagtagal nang makuha rin ni Dahlia ang kailangan. Sa 4th floor po ang office ni Dr. Velasco. Dire-diretso lang po sa elevator tapos left turn po pagdating sa taas. Doon po ang kanyang consultation room. Sige, thank you. Nagmamadaling pumunta sa elevator si Dahlia at pagdating sa 4th floor, hinanap niya agad ang opisina ni Lodi. Hindi naman siya nahirapan dahil malapit lang yun sa elevator. Malaki ang mga hakbang niyang lumapit sa pintuan. Pero napatigil siya nang makita mula sa glass window na kasama pa rin ito ang lalaki. Nakaalakbay ito kay Lodi habang hawak ang baso ng tubig at inaalalayang uminom ang kasintahan niya. Naikuyom na Dahlia ang kamay nang tumingin si Lodi sa lalaki na may mapupungay na mga mata bago ngumiti. Taksil ka, Lodi. Pinagpalit mo ako sa isang lalaki? Hindi niya kayang panoorin ng dalawa, kaya umiwas siya ng tingin. Nagkubli siya sa isang gilid para hindi makita ng mga ito. Hinintay muna niyang umalis ang lalaki bago kumprontahin si Lodi. Laking gulat nito nang makita siya. Dahlia, anong ginagawa mo rito? Di ba ngayon ginaganap ang birthday celebration mo? Bakit narito ka? Iwas tingin itong tanong. Magtapat ka nga sa akin, Lodi. Third party ba ang dahilan kaya nakikipaghiwalay ka sa akin? Seryoso at diretso niyang tanong habang pinipigilan niyang umiyak. Huminga ng malalim si Lodi. Iniangat nito ang tingin sa kanya at walang buhay na nagsalita. Oo, tama ka. May mahal na akong iba. I'm sorry kung nasaktan kita pero hindi ko na kayang ipagpatuloy ang relasyon nating dalawa. Hayaan mo na akong sumaya sa piling niya, Dahlia. Hindi napigilan ng dalaga ang sarili at malakas niyang sinampal si Lodi. Sa pagkakataong ito, hindi na naman niya napigilan ang paglabas ng mga luha niya. Galit ang tanging nararamdaman niya ngayon sa taksil niyang kasintahan. I hate you, Lodi. Ibinigay ko ang tiwala ko sa iyo kahit halos hindi na tayo nagkikita dahil sa mga trabaho natin. Buong akala ko hindi mo ko lolokohin. Kumapit ako sa pangako at pagmamahal natin sa isa't isa. Pero ako na lang pala ang kumakapit dahil bumitiw ka na. Masaya ka ba dahil nasasaktan ako ngayon, ha? Masaya ka ba na pinagmukha mo akong tanga? Dahlia, huwag mo akong hahawakan. Pumiglas siya nang hawakan siya nito. Inalis niya ang luha sa pisngi at matapang siyang tumingin dito. Pagsisisihan mo to, Lodi. Hindi ako papayag na ako lang ang masaktan. Ipaparamdam ko rin sa'yo sakit na nararamdaman ko ngayon. Sigaw niya at nagmamadaling lumabas sa opisina nito. Nakasalubong pa niya sa may pintuan ang lalaking kasama ni Lodi. Nakayuko ito habang hawak ang isang syringe at maliit na bote ng gamot. Wala itong kamalay-malay na makakasalubong siya. Sa inis niya, itinulak niya ang lalaki. Nahulog ang hawak nitong gamot at nabasag yon. What have you done, miss? Alam mo ba kung gaano ka-importante ang gamot na to? Nag-iisa na lang tong supply mula sa ibang bansa pero binasag mo pa. Hindi niya pinansin ng lalaki at baliwala niya lang itong nilagpasan. Miss, kinakausap pa kita. Sabi pa nito, pero hindi siya nag-abalang lumingon at dumiretso lamang siya sa elevator. Habang naglalakad si Dahlia sa pasilyo,
Napansin niya ang hospital hierarchy chart sa dingding. Babaliwalain niya sana yun, pero nahagip ng tingin niya ang larawan ng lalaking kasama ni Lodi sa tuktok ng chart. Tumigil siya at tiningnan kung ano nakasulat doon. Nakalagay roon ang pangalan ng mga doktor at mga department heads ng ospital, pati na rin ang mga detalye ng mga specialization ng mga larawan ng mga ito. Dr. Joaquin Andres? Mahina niyang basa sa pangalan ng lalaki. Nakalagay sa ilalim ng pangalan ni Joaquin ang titulong Owner, Chief Medical Officer, CMO, at Specialization, Emergency Medicine and Internal Medicine. Owner pala ha. Nanlisik ang kanyang mga mata habang nakatingin sa larawan ni Joaquin suot ang professional white coat nito. Kaya pala sa ospital ka na halos tumira, Lodi, kasi narito ang pinagpalit mo sa akin. Pagsisisihan ninyong dalawa na niloko niyo ako. Lalong-lalo ka na, Lodi. Kaganti ako sa'yo. Gigil niyang sabi. Hindi niya matanggap sa kanyang sarili na nagawa siyang lokohin ng lalaking kasama niyang bumuo ng mga pangarap. Magkasama nilang pinangarap na magkaroon ng kompleto at masayang pamilya sa hinaharap, pero ito mismo ang sumira sa pangarap nilang dalawa. Nang sumunod na araw, hindi nakatakas si Dahlia nang ungkatin ng kanyang pamilya ang tungkol sa biglaan niyang pag-alis sa birthday celebration niya. Kasalukuyan silang nag-aagahan kasama ang pamilya ng 4 niyang kapatid na pawang masasaya sa kani-kanilang relasyon. Ipinakilala ka na ba ni Lodi sa pamilya niya kaya nagmamadali kang umalis kahapon, Dahlia? Mahinahong tanong ni Tonyo, ang daddy ni Dahlia. Hindi na po mangyayari yon, Dad. Hiwalay na po kami ni Lodi. Nakipaghiwalay na siya sa akin. Matamlay niyang sagot. Napansin ni Dahlia ang pagtigil sa pagkain ng pamilya niya. Naramdaman niya rin ang tingin ng mga ito, pero patuloy lang siya sa pagkain. May problema ba kayong dalawa? Tanong naman ng mami niya. Wala po. Paano ka magkakaroon ng sariling pamilya, Ate Dahlia, kung nakipaghiwalay si Kuya Lodi sa'yo? 32 ka na, mahihirapan ka nang humanap ng lalaking makakasama mo habang buhay. Ipinagmamalaki pa naman ng angkan natin ng buo at masayang pamilya. Nakilala tayo ron bukod sa iba't ibang negosyo natin. Kapag nagkataon, ikaw lang ang may pangit na reputasyon sa pamilya natin. Lahat kami masaya at kumpleto ng pamilya. Sabat ng bunso niyang kapatid na ngayon ay 3 na ang anak. Okay lang sana na makipaghiwalay si Lodi kung nabuntis niya si Dahlia. At least nasa poder natin ng bata at may panghahawakan si Dahlia para balikan siya ni Lodi. Mabubuo pa rin ang pamilya nila kung sakaling ganoon nga nangyari. Saad naman ni Kuya Dolor, ang panganay nila. Nawalan ng ganang kumain si Dahlia sa takbo ng usapan ng kanilang pamilya. Marahan niyang binitiwan ng kubyertos bago uminom ng tubig. Broken-hearted na nga siya, pero ipinamumukha pa ng mga ito na malabo na siyang magkaroon ng sarili niyang pamilya dahil sa edad niya. Maano ba namang ikonsulta siya ng mga ito at hindi mas lalong i-pressure? Tapos na po akong kumain. Papasok na po ako sa opisina. Magalang niyang sabi bago tumayo. Matanda ka na, Dahlia. Alam mo kung anong makabubuti sa pamilya natin. Huwag kang gagawa ng bagay na makasisira sa atin. Seryosang paalala ni Tonyo. Yes, Dad. Tahimik na umalis si Dahlia matapos niyang magpaalam sa kanyang pamilya. Nakakadismaya lang dahil baliwala sa mga ito ang sakit na nararamdaman niya. Dahil mas mahalaga sa mga ito ang reputasyon ng pamilya. Kilala sila bilang may maayos na relasyon sa pamilya at ilang dekada na yung inaalagaan ng angkan niya. Parang nagkaroon na sila ng motto na pamilya muna bago ang lahat. At marami ang humahanga sa kanila dahil sa paniniwalang yon. Mula sa mga lolo at lola nila, wala pang nasirang pamilya. Ako pa lamang yata ang tatandang dalaga sa angkan namin at posibleng sumira sa reputasyong yon. Kasalanan to ni Lodi. Kung hindi niya ako pinaasa at kinulong sa relasyon namin, baka may sarili na akong pamilya ngayon. Maktol niya bago sumakay sa kanyang sasakyan. Pagtuntong kasi ng mga kaanak niya sa 25 to 27, nagpapakasal na ang karamihan. Bihira ang lumalampas sa 30 na walang asawa. Malay ba niyang sasayangin ni Lodi ang 5 taon niyang paghihintay sa wedding proposal nito? Pagdating sa opisina, kaagad sinalubong si Dahlia ng assistant niyang si Lorena. Ibinalita nito ang tungkol sa natanggap na email mula sa isang high-profile client. Gusto nitong kunin ang serbisyo ng House of Dahlia, isang luxury event company na pag-aari niya. Lorena, pakiulit nga kung anong serbisyo ang hinihiling ng kliyente. Sabi ni Dahlia sa kanyang assistant pagkaupo niya sa swivel chair. Bachelor party po na may private performance, luxury accommodations at may sexy theme. Sagot ni Lorena habang nakatingin sa hawak na tablet. Anong ibig sabihin ng private performance? Tanong niya, pero may kutob na siya kung anong tinutukoy nito.
Hindi ito ang unang beses na may gustong magpa-organize ng bachelor's party sa kumpanya niya. Pero mas focus sila sa malalaking event, kaya karaniwan ay tinatanggihan niya ang mga ito. Medyo spicy, ma'am. Professional strip dancer daw po na magbibigay ng isang intimate performance sa groom-to-be. Pinadala po ng kliyente ang larawan ng groom-to-be para alam daw po natin kung sino ang lalapitan ng dancer kapag pumayag to. Sagot ni Lorena sabay pakita ng larawan sa tablet nito. Napangiti si Dahlia. Pumapabor sa kanya ang pagkakataon dahil ang lalaking nasa larawan ay walang iba kundi si Dr. Joaquin Andres. So, stag party pala para kay Mr. Andres. Nawala ang ngiti sa labi ni Dahlia at mahigpit niyang naikuyom ang kamay. Kung groom-to-be si Joaquin, ibig sabihin na ikakasal ito kay Leonie. Marahil yun ang dahilan kaya nagmamadaling makipaghiwalay sa kanya ang taksil niyang kasintahan. Hindi na sila nahiya. Gigil niyang sabi na ipinagtaka ng kausap. Ma'am, ayos ka lang po ba? Bumuntong hininga si Dahlia bago nagsalita. Okay lang ako. Ipadala mo ang confirmation message sa kliyente at ikaw naman ang bahalang umasikaso sa iba pang detalye ng party. Ako na lang ang kukuha ng dancer para sa bachelor party niya. Sisiguraduhin kong hindi makakalimutan ng groom-to-be ang performance na gagawin ng dancer. Noted, ma'am. Mabilis na naglaro sa isip ni Dahlia ang planong pagganti kay Leonie. Iniwan siya nito para kay Joaquin at gagamitin niya si Joaquin para saktan ito. Ilang linggo ang nakalipas, ginanap ang bachelor party sa isang private rooftop lounge sa hotel sa Makati. Nagkakasiyahan ng mga bisita sa modernong lugar na may bar, DJ at eleganting setup. Puno ng alak at pulutan ang mga mesa na okupado ng ilang kalalakihan na imbitado sa party. Pagsapit ng hating gabi, hinila ng mga lalaki si Joaquin patungo sa isang silid para sa sorpresang nag-aabang doon. Sa silid na yun naghihintay ang strip dancer na walang iba kundi si Dahlia. Planong akitin ng dalaga si Joaquin para iwan nito si Leonie. Sa ganitong paraan siya makakaganti sa dati niyang kasintahan. Sa edad niya ay hindi naman maikakaila na maganda siya at maalindog pa rin. Mas mukha siyang teenager kaysa tita, lalo at hindi naman siya katangkaran. Look, miss, wala akong planong tanggapin ang sorpresang to ng mga kaibigan ko. Pinagtitripan lang nila ako. Pasensya na sa bala. Pwede ka nang umuwi. Paumanhin ni Joaquin nang makita si Dahlia sa loob ng silid. Ngunit hindi pumayag ang dalaga. Sa kabila ng malamlam na ilaw ng silid, naglakad si Dahlia palapit kay Joaquin. Tanging tunog ng high-heeled boots niya ang maririnig sa paligid hanggang makalapit siya sa binata. Kaagad niyang nalanghap ang amoy ng alak dito nang bahagya siyang tumingkayad at bumulong. I'm sorry, sir. Binayaran po kasi ako para gawin ang trabahong to. Mapang-akit niyang sabi. Napansin niya ang paglunok ni Joaquin nang hubarin niya ang suot na roba. Tumambad dito ang suot niyang itim na lace lingerie na tinernohan ng garter belt. Pinalitaw niyon ang kinis ng kanyang balat at kaseksihan ng katawan niya. Hayaan mo pong gawin kong aking trabaho, sir. Marahan niyang inakay si Joaquin patungo sa nakaset up na sofa at tahimik naman itong sumunod sa kanya. Pinaupo niya ito bago niya pindutin ang mini player na nakaset up din sa silid. Pumailan lang ang malamyos na musika na sinabayan niya ng pagsayaw. Hindi siya profesional na mananayaw pero sisiguraduhin niyang hindi mawawala sa isip nito ang gagawin niya. Lumapit siya kay Joaquin at pasaklang na umupo sa hita nito habang gumigiling ang kanyang balakang. Hinalikan niya ito sa leeg paakyat hanggang sa gilid ng labi nito. Sa buong buhay niya, hindi pumasok sa isip niya na magagawa niya to. Pero nasaktan siya at ang nasa isip lang niya ngayon ay gumanti. Hindi ako magandang biruin, miss. Baka pagsisihan mo yan. Sabi ni Joaquin sa grelgal na boses. Tila pinipigilan lang nitong bumigay sa pang-aakit niya. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, sir. Wala akong pagsisisihan sa bagay na gusto kong gawin. Sabi niya at walang pagdadalawang isip na hinalikan to sa labi. Naramdaman ni Dahlia ang pagkagulat ni Joaquin. Parang sandali itong napako sa kinauupuan bago niya naramdaman ang paglalakbay ng kamay nito sa baywang niya. Nagbigay yon ng kakaibang init sa katawan niya. Hindi naman siya sabik sa pakikipagtalik, pero parang ganoon ang nararamdaman niya nang magsimulang gumalaw si Joaquin. Since it is a surprise gift for me, I think accepting it is the best choice. Ilang sandali lang ay nabaliktad na ang sitwasyon. Si Joaquin na ngayon ang nagpapasunod sa katawan niya sa mapang-akit nitong mga galaw. Namalayan na lang ni Dahlia na nalulunod na siya sa sensasyong ginagawa ng binata. Hindi niya inaasahan na ang simpleng pagpapanggap niya bilang strip dancer
ay hahantong sa pagkasira ng puri niya na kailanman ay hindi niya ibinigay kay Lodi. Sandaling natigilan si Joaquin sa natuklasan, pero huli na para huminto pa ito. Pareho na silang nadarang sa apoy na sinimulan nilang pareho. Walang nakakaalam kung ilang oras nilang pinaligaya ang isa't isa, hanggang tumigil si Joaquin. I'm too tired. Let's talk tomorrow, miss. Bulong ni Joaquin bago ito bumagsak sa tabi niya. Naramdaman na rin ni Dahlia ang pagod, pero tila napawi ang pagod niya nang yakapin siya ni Joaquin at hinalik-halikan ang punong tenga niya. Napalunok siya sa panibagong sensasyong namumuo sa kalooban niya. Katatapos lamang ng kanilang pagtatalik, pero napukaw ulit nito ang libido niya. Wala na tayong pag-uusapan, sir. Tapos na ang trabaho ko. Kailangan ko na pong umalis. Inalis niya ang braso ni Joaquin sa katawan niya at sinubukan tumayo, pero muli siyang napahiga nang hilahin siya nito. I'll compensate you for the extra hours, miss. Just tell me how much you charge. Palihim na napangiti si Dahlia. Di nasayang ang effort niya para kunin ang atensyon ni Joaquin, dahil ito na mismo ang nakikiusap na manatili pa siya ng ilang oras. Ngunit hindi pa rito natatapos ang lahat. Kailangan pa niyang sakupin ang isip nito para tuluyan itong iwan si Lodi para sa kanya. Magagawa niya lang yon kapag nagpasabik siya sa lalaki at tanggihan ito ngayon. I'm sorry, sir. Hindi kami nagbibigay ng ekstrang oras sa customer. Kinalulungkot ko pero hanggang dito na lang ang serbisyong maibibigay ko sa'yo. Inalis ni Dahlia ang kamay ni Joaquin sa braso niya. Bale wala siyang tumayo pero agad siyang napangiwi sa sakit ng balakang niya. Shit! May aftershock pala to. Ang sakit. Ano ba itong pinasok mo, Dahlia ka? Bulong niya sa sarili. Sinikap niyang kumilos ng normal. Isa-isa niyang dinampot ang nagkalat niyang mga damit bago muling tumingin kay Joaquin. Pinagmamasdan lang siya nito hanggang makipagwihis siya. After your wedding, you're no longer a bachelor. Best wishes in advance, sir. Ngumiti si Dahlia bago nilisan ng silid. Dumaan muna siya sa isa pang silid na nireserve niya para ayusin ang kanyang sarili. Naligo siya at nagpalit ng damit bago dumapa sa kama. Bumabalik sa isip niya ang nangyari sa kanila ni Joaquin. Wala sa sarili siyang napangiti. Isa yung karanasan na hindi niya inaasahang mangyayari sa buhay niya. Nakipagtalik siya sa lalaking kakikilala pa lamang niya, pero hindi siya nakaramdam ng pagsisisi. Sa edad niyang ito, masaya siyang maranasan ng ganitong bagay bilang parte ng pagiging babae niya. At least kung tatanda man siyang dalaga, naranasan naman niya ang makipagtalik. Mabilis lumipas sa mga araw. Naging abala sa kaliwat ka ng event si Dahlia at sandaling nawala sa isip niya ang pagganti kay Lodi. Wala rin siyang naiisip na panibagong plano para muling mag-cruise ang landas nila ni Joaquin. Tanging trabaho lamang ang nasa isip niya ngayon. Sa kasalukuyan, nag-i-inspeksyon si Dahlia sa Briones Tower kung saan gaganapin ang isang elite corporate gala para sa mga high-profile investors at stakeholders ng iba't ibang kumpanya. Isa yun sa pag-aari ng pamilya niya na pinamamahalaan ngayon ng panganay niyang kapatid. Kasama niya ang assistant na si Lorena habang nakikinig ito sa mga instructions niya. Ulitin natin ang rehearsal ng buong event, simula opening sequence hanggang final. Wala eksenang lalaktawan. I want exact cues, Lorena. Diretsyong utos ni Dahlia sa kanyang assistant habang sinusuri ang tablet sa kanyang kamay. Noted, ma'am. Sagot nito. Nakasunod ito sa likuran niya habang naglalakad siya sa palibot ng venue. Huminto si Dahlia sa isang mesa nang may mapansin siya. Napakunot ang noo niya nang makita ang centerpiece. Bakit hindi tutugma sa layout na pinasa ko kagabi? Ma'am, sabi po ng stylist na kulang daw sila ng imported greens, kaya ganyan po ang ginamit nila. Nag-aalang ang sagot ni Lorena. Wala akong pakialam kung nagkulang sila. It's either ayusin nila yan in 20 minutes o palitan ng buong table. I want visual consistency, not excuses. Sa mga ganitong event, lumalabas talaga ang pagiging perfectionist ni Dahlia. Ayaw niya ng may kulang, sobra o taliwas sa layout na ginawa niya. Kung ano ang plano niya, yun dapat ang mangyari. Okay po ma'am, sasabihin ko po sa stylist. Tiningnan naman ni Dahlia ang seating chart. Napansin niyang magkatabi sa upuan ang dalawang magkalabang kumpanya. Sinong naglapit kina Mr. Adorio at Mr. Ching? Ilipat si Ching sa kabilang dulo. If they sit together, a disaster is waiting to happen. At kapag nangyari yon, ikaw ang mananagot sa akin, Lorena. Understood po. Ayusin ko po agad. And about sa catering, sabihin mo sa chef, gusto kong umiikot ng appetizers 5 minutes bago dumating ang first guest. Hindi habang papasok sila. We're not running a buffet.
We're aiming an excellence that define how good we are. Isa lang ang kailangan ko. Precision. Walang bulilyaso. Maliit na pagkakamali, malaking epekto sa atin. Ako na pong bahala, ma'am. Tumigil si Dahlia sandali at tumingin sa buong venue. Abala ang lahat para masunod ang mga instructions niya nang bigla siyang makaramdam ng pagkahilo. Ma'am, ayos ka lang po ba? Inalalayan siya ni Lorena at pinaupo sa bakanting upuan malapit sa kinatatayuan niya. Okay lang ako, Lorena. Sundin mo na ang mga iniutos ko. Noted, ma'am. Pinahupa muna ni Dahlia ang pagkahilo bago siya tumayo. Siniyasat pa rin niyang mabuti ang preparations ng mga tauhan niya kahit masama ang pakiramdam niya. Dahlia. Narinig niyang tawag mula sa likuran niya. Humarap siya rito at nakita ang kuya niya. Why? Magpahinga ka muna. Namumutla ka na. Hayaan mo na muna kay Lorena ang pag-aasikaso sa event na to. Hindi pwede, kuya. Kailangan kong... Hindi na naituloy ni Dahlia ang sasabihin nang magdilim ang paningin niya. Wala na siyang maalala sa sunod na nangyari. Nagising na lamang siya sa mahihinang pag-usap sa paligid niya. I'll have her admitted for observation sa ospital namin para masuri ng maayos ang sanhi ng pagkahilo. Marami kasing pwedeng dahilan ng pagkawala ng malay niya. Dehydration, low blood sugar, infection, or iba pang kondisyon. Kapag nakuha na natin lahat ng resulta, saka natin malalaman kung kailangan pang kumonsulta sa ibang espesyalista. Salamat, Doc Andres. Mabuti nilang dumalo ka sa event na to. Pasensya na rin sa abala. Wala kasi ako matawagan na doktor sa ganitong oras eh. Walang anuman, Mr. Briones. Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. Sa ngayon, hayaan mo munang magpahinga ang kapatid mo. Hindi na narinig ni Dahlia ang iba pang pinag-usapan ng dalawa nang muli siyang makatulog. Ganoon na lamang ang pagkataranta niya nang umaga na siyang nagising. Oh my God! Ang event ko! Bulalas niya at nagmamadaling bumangon. Ngunit napaupo siya sa gilid ng kama nang bigla siyang mahilo. Don't worry, Dahlia. Matagumpay ang event mo at umano yun ng papuri mula sa mga bisita. Kahit hindi tumingin, nakilala ni Dahlia ang boses ng kapatid niyang si Dolor. Anong oras na, kuya? Tanong niya habang pinapahupa ang kanyang pagkahilo. 9:00 na. What? Kailangan ko na pumasok sa opisina. Marami pa akong trabaho ron. Pinigilan siya ng kanyang kapatid bago nito ibinigay sa kanya ang isang paper bag. Ano yan? Damit mo. Pinadala ko kay Lorena para may pamalit ka. Pupunta tayo sa ospital ngayon. Hindi kami mapapanatag hanggat hindi namin alam kung bakit ka nawala ng malay kagabi. Pagod lang to, kuya. Kaunting pahinga lang, okay na ako. Huwag matigas ang ulo, Dahlia. Nakakaya rin kay Dr. Andres kung hindi mo pupuntahan ng appointment na nireserve niya para sa'yo. VIP ka na nga sa Alta Vida eh. Dr. Andres? Kunot noon niyang sabi. Narinig na niya kagabi ang pangalan nito, pero marami namang apelidong Andres sa bansa at baka kaapelido lang to ni Joaquin. Wala naman si Joaquin sa guest list dahil ibang Andres ang nakalista roon. Yes, si Dr. Joaquin Andres ang napakiusapan ko kagabi para tingnan ang kalagayan mo. He attended the event on behalf of his uncle. Nakilala niya ba ako? Kinakabahan niyang tanong. Dahlia, sinong hindi makakakilala sa'yo kung ikaw ang director ng House of Dahlia? Kung hindi naman siya pamilyar sa'yo, siguradong nakilala ka niya kagabi. Naka-full image ang mukha mo sa LED screen habang binibigyan ka ng recognition sa maayos na event. Si Lorena lang ang umakit sa stage para tanggapin ang award mo. Bumuntong hininga si Dahlia. Hindi niya inaasahan na muli silang magkikita ni Joaquin pagkatapos ng nangyari sa kanila. Paniguradong kahit malamlamang ilaw noon, nakilala rin siya nito ng gabing yun at alam na nito kung sino siya ngayon. Wala siyang alam kung ano ang susunod na mangyayari dahil kung sakali, hindi na niya kontrolado ang lahat. Magayos ka na, Dahlia. Sasamahan kita sa ospital para siguradong magpa-check up ka. Pukaw ng kanyang kuya sa pagkakatulala niya. Wala sa sariling kumilos si Dahlia at mabilis na nakapag-ayos. Hindi naman niya maiwasang kabahan dahil posibleng makita niya uli si Joaquin sa ospital. Ayos lang na makita niya si Lodi roon dahil galit siya sa lalaki at pwede niya itong hindi pansinin. Pero iba kay Joaquin. Paano niya ito haharapin para makapagpasalamat sa abalang nagawa niya rito kagabi? Dahlia, tapos na ang test sa'yo. Hihintayin na lang natin ang resulta. Muli niyang narinig ang boses ng kuya niya. Napakorap-korap si Dahlia. Hindi niya namalaya na nasa loob na siya ng ospital at naisagawa na ang mga test sa kanya. Tapos na ang test? Umiling-iling naman si Dolor. Kanina ka pa wala sa sarili mo, Dahlia. Ano bang gumugulo sa isip mo? Wala naman, kuya. Halika na, pumunta muna tayo sa opisina ni Dr. Andres.
Doon na lang natin hintayin ang resulta ng mga test mo. Teka, bakit doon? Pwede namang dito na lang. Nanunuri siyang tiningnan ng kapatid niya. Umiwas naman siya ng tingin. Hindi ito nagsalita pero hindi niya rin ito napigilan nang hawakan siya nito sa braso at dinala sa opisina ni Joaquin. Pagdating sa opisina, agad nagbatian ng dalawa. Parang may namuong bikig sa lalamunan ni Dahlia nang bumaling si Joaquin sa kanya. Dapat matapang siya na harapin to, dahil yun ang plano niya. Ngunit nagtatalo ang isip niya kung ipagpapatuloy pa ang pagganti rito kay Lodi, dahil umaatras ang tapang niya ngayon. I heard a lot about you, Miss Briones. Nice to meet you. Inilahad ni Joaquin ang kamay sa tapat niya. Tipid naman siyang umiti bago tanggapin ang pakikipagkamay nito. Nice meeting you too, Dr. Andres. Thank you for last night. You're welcome. It's always a pleasure. Especially when I know I helped you feel better. If you need anything, just call me. I won't hesitate to come, even in the middle of the night. Nakagat ni Dahlia ang ibabang labi nang ibang gabi ang pumasok sa alaala niya. Pakiramdam niya pinagpawisan siya kaya agad niyang binitiwan ang kamay ni Joaquin. Ngumiti lang ito bago ituon ng atensyon sa kapatid niya. Tahimik lang naghihintay si Dahlia sa opisina ni Joaquin. Habang nag-uusap ang mga ito, hindi rin nagtagal nang dalhin ng isang nurse ang resulta ng test niya at ibinigay yun sa lalaki. Napansin niya ang pagkunot ng noon nito habang binabasa ang test result. Okay lang bang kapatid ko, Dr. Andres? Tanong ni Kuya Dolor. Natigilan si Dahlia nang seryosong tumingin si Joaquin sa kanya. Nakapapaso ang intensidad ng mga titig nito kaya umiwas siya ng tingin. Miss Briones, for medical accuracy, I need you to be honest. When was your last sexual activity? Tanong ni Joaquin. Binundol ng kaba ang dibdib ni Dahlia. Anong resulta ng test ko, Dr. Andres? Lakas loob niyang tanong kahit sobrang bilis ng tibok ng puso niya. You are 5 weeks pregnant. Natigilan si Dahlia sa sinabi ni Joaquin. Nablangko ang isip niya at sumibol ang iba't ibang emosyon sa dibdib niya. Ngunit nangingibabaw roon ng kasiyahan. Masaya siya dahil sa wakas ay magkakaroon na siya ng anak. Kahit hindi yun nagmula sa lalaking kasama niyang magplano ng pamilya. Baka nagkakamali lang kayo, Dok. 2 buwan nang hiwalay si Dahlia sa ex-boyfriend niya. Imposibleng mabuntis siya nun kung hindi naman sila nagkikita. Sabat ni Kuya Dolor. I won't allow any mistakes here, Mr. Briones. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Dahlia nang umisi si Joaquin sa kanya. The result is accurate, right, Miss Briones? Hindi naman siguro niya iniisip na siya ang ama na pinagbubuntis ko, di ba? Kinakabahan niyang bulong sa isip. Hindi na mahalaga kung paano nangyari. I'm satisfied with the result, and that's what matters most. Sagot niya. Who is the father, Miss Briones? Muling tanong ni Joaquin. Ngumiti si Dahlia, hindi para sabihin ang katotohanan kay Joaquin, kundi para iparating dito ang hangganan ng obligasyon nito bilang doktor. Hindi na yan parte ng check-up ko, Dr. Andres. It's too personal. Napansin niya ang pag-igting ng panga ni Joaquin. Waring pinipigilan nitong ihayag ang nangyari sa kanilang dalawa sa harapan ng kapatid niya. Hindi niya rin aaminin yun kahit pakiramdam niya nagwagi na siya sa plano. Nakuha na niya ang atensyon nito na siyang plano niya. At maaari na nitong iwan si Lodi para sa kanya, lalo pat buntis siya. Pero wala na siyang planong ituloy pa yun. Hindi na siya maninira ng relasyon dahil itutuon na lamang niya ang atensyon sa magiging anak niya. That's the same question I want to ask, Dahlia. Sinong ama ng pinagbubuntis mo? Kailangan kanyang panagutan. Seryosong pahayag ng kuya niya. Kuya Dolor, hindi ako teenager na kailangan ng kalinga ng magulang. I'm too old for this. May stable job naman ako at makakaya kong suportahan ng anak ko kahit wala siyang ama. Umalis na tayo. Nakakaabala na tayo kay Dr. Andres. Kailangan ko na rin bumalik sa opisina. Marami pa akong trabaho ron. Binaliwala ni Dahlia ang matiim na pagtitig ni Joaquin, pero nawala ang atensyon nito sa kanya nang pumasok ang nagmamadaling nurse sa opisina nito. Dr. Andres, emergency po. May seizure attack po si Dr. Velasco. Nagmamadaling kumilos si Joaquin. Hindi na ito nakapagpaalam sa kanila at halos takbuhin na nito ang pintuan para lang makalabas. Ngunit napansin pa rin ni Dahlia ang takot sa mukha ng doktor. Dr. Velasco? Si Lodi bang tinutukoy ng nurse? Tanong ni Kuya Dolor sa kanya. Napasimangot naman si Dahlia bago umirap. Bakit akong tinatanong mo? Paano magkakaroon ng seizure ang lalaking yun? Ang lakas-lakas pa nga niya para lokohin ako eh. Umalis na nga tayo. Baka ma-stress lang ako rito kapag nakita ang taksil na yun. Nagpatiunang lumabas si Dahlia. Nakangiti siyang naglalakad sa pasilyo dahil sa balitang buntis siya.
Pero isang stretcher ang dumaan sa gilid niya. Tulak-tulak yun ng mga nagmamadaling nurse at doktor. At isa sa mga yun si Joaquin. Natuod naman siya sa kinatatayuan nang makilala ang sakay ng stretcher. Si Lodi ba ang pasyenteng yun? Anong nangyari sa kanya? Bakit halos wala na siyang buhay? Nagtatakang tanong ni Dolor. Natauhan si Dahlia at nagmamadali niyang sinundan ang tinungo ng mga nurse at doktor. Gusto niyang malaman kung anong nangyari kay Lodi. 2 buwan lamang sila hindi nakita pero ang laki ng ipinayat nito. Naabutan niya ang mga ito sa tapat ng emergency room. Nasa labas si Joaquin habang pinapakalma ng isang nurse. Dr. Andres, kami na pong bahala sa kapatid mo. Pakiusap, huminahon po kayo. Bumagal ang paghakbang ni Dahlia sa narinig. Hindi siya sigurado kung si Lodi ba ang tinutukoy ng nurse na kapatid ni Joaquin. Pero nakumpirma niya yon nang magsalita ang lalaki. Bakit ayaw mo kong papasukin? Ako may-ari ng ospital na to at kapatid ko si Lodi. Ako nagmamonitor at nag-aalaga sa kanya. Kaya ako rin ang dapat na mag-asikaso sa kanya ngayon. Dok, hindi po makatutulong ang pagiging emosyonal niyo sa kondisyon ni Dr. Velasco. Ikaw ang mas nakakaalam sa sakit niya at sa posibilidad na mangyari kapag nag-seizure siya. Ipagdasal na lang po natin na makaligtas siya ngayon. Nanghina ang mga tuhod ni Dahlia. Napaupo siya sa gitna ng pasilyo at nag-uunahang tumulo ang mga luha niya. Hindi siya niloko ni Lodi dahil kapatid pala nito si Joaquin. At may sakit ito kaya nakipaghiwalay sa kanya. Bakit hindi ko man lang napansin na may sakit siya? Umiiyak niyang bulong. Dahlia, anong nangyari sa'yo? Kaagad siyang dinaluhan ni Dolor. Napatingin naman si Joaquin sa direksyon niya, pero mabilis din itong umiwas nang lumabas ang isang doktor mula sa emergency room. Pinapasok nito ang lalaki. Kuya, kailangan ko makita si Lodi. Nagmamadali siyang lumapit sa emergency room, pero hinarang siya ng nurse nang papasok siya. Pakiusap, nurse. Papasukin mo ako. Gusto ko makita si Lodi. Maghintay na lang po kayo rito, miss. Ilalabas din namin si Dr. Velasco maya-maya. Malungkot nitong sabi na pumunit sa puso niya. Alam na niya ang senyales sa malungkot nitong boses. Maaaring hindi na niya abutang buhay ang dati niyang kasintahan. Samantala sa loob ng emergency room, hawak-hawak ni Joaquin ang kamay ni Lodi. Pinipilit niyang maging malakas para sa nakababatang kapatid. Pero hindi niya kayang labanan ng emosyon nang ngumiti ito sa kanya. Kuya, salamat. Sorry, hindi ko na kayang lumaban. Nahihirapan na ako. Pasensya na kung may iwan kitang mag-isa. Mariing pinagdikit ni Joaquin ang kanyang mga ngipin para pigilan ng paghikbi. Buddy, malakas ka. Kaya mo yan. Tugon niya sa nagpipigil na emosyon. Kuya, mahal na mahal ko si Dahlia. Pero hindi ko kayang tuparin ang pangako ko sa kanya. Pahina ng pahina ang boses nito, pero pinipilit pa rin itong magsalita gamit ang huling lakas nito. Gusto ko siyang ipakilala sa'yo, pero hindi ko na nagawa. Alagaan mo si Dahlia para sa akin. Pakisabi, patawad. Sige, sasabihin ko sa kanya. Sagot niya kahit wala siyang ideya kung sino ang tinutukoy nitong Dahlia. Wala siyang alam sa relasyon nito, dahil hindi naman ito pala kwento. Sumang-ayon na lang siya para sa ikapapanatag ng loob nito. Salamat dahil sinamahan mo ako hanggang sa huli. Sinusundo na ako ni Mami at Itay. Nakangiti sila sa akin, kuya. Ngumiti si Lodi at unti-unti itong pumikit. Nawalan ng lakas ang kamay nito at humulagpos sa pagkakahawak niya. Lodi, hey buddy, pakiusap, gumising ka. Kahit anong sigaw, kahit anong alog at tapik ang gawin niya, alam niyang hindi na magigising si Lodi. Wala na ang kakampi niya sa lahat ng bagay. Ito na ang huling beses niyang makikita at makakasama niya ang nag-iisa niyang kapatid. Hindi ka na mahihirapan, buddy. Makakapagpahinga ka na. Niyakap niya ang katawan ni Lodi at tahimik na umiyak sa dibdib nito hanggang marinig niya ang boses ni Dahlia. Lodi? Minitiwan ni Joaquin si Lodi nang lumapit si Dahlia. Niyakap nito ang katawan ng kapatid niya habang umiiyak. Ngayon lang niya napagtanto na ang Dahlia ang kilala niya ay ang babaeng tinutukoy rin ng kapatid niya. Ang daya mo naman, love. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may sakit ka? Handa naman akong alagaan ka. Bakit tinago mo ang lahat sa akin? Buong akala ko niloko mo ko kaya nakipaghiwalay ka. Nasaktan ako, pero wala akong kaalam-alam na mas nahihirapan ka pala. Hindi mo lang kita nasamahan sa paghihirap ko. I'm so sorry, Lodi. I'm sorry. Kahit nagdadalamhati,
Nag-alala pa rin si Joaquin sa kalagayan ni Dahlia. Halos mawalan na ito ng malay sa pag-iyak, kaya bahagya niya itong inilayo sa katawan ni Lodi. Ayaw pa nitong bumitiw pero pinilit niya. Hayaan na natin magpahinga si Lodi, Miss Briones. Inakay niya palabas si Dahlia. Sinalubong naman sila ng kapatid nito bago inalalayan ng dalaga. Iuwi mo muna siya, Mr. Briones. Sabi niya bago umalis upang asikasuhin ang katawan ni Lodi. Isang linggong ibinurol ang katawan ng binata bago ito inilibing. Sa libingan, tahimik na nakatayo si Joaquin habang nakatingin kay Dahlia. Nanatili ang dalaga sa harapan ng puntod ni Lodi kahit umalis na ang mga tao at naiwan na lamang silang dalawa. Mahal na mahal ka ni Lodi, Miss Briones. Yun ang huli niyang sinabi bago siya nawalan ng buhay. Sabi niya sa katamtamang lakas ng boses, sapat lamang para marinig nito. Anong sakit ni Lodi, Dr. Andres? Bakit siya humantong sa ganito? Garalgal ang boses nitong tanong. Bumuntong hininga si Joaquin at piniling ipagtapat kay Dahlia ang lahat. Tanging siya na lamang ang makapagsasabi ng tungkol sa kondisyon ni Lodi bago ito pumanaw. Chronic hepatitis C ang sakit ni Lodi. At dahil hindi yun nagamot ng maaga, nauwi yun sa terminal liver failure. 15 taon na niyang alam ang tungkol doon pero hindi niya sinabi kahit kanino. Nag-focus siya sa paggagamot ng ibang tao, pero hindi niya nagawang gamutin ang sarili niya. 6 na buwan na nakalipas nang tuluyang lumala ang liver function niya, kaya napilitan siyang tumanggap ng treatment. Sa una naging stable siya dahil sa isang imported antiviral injection. Pero may hindi inaasahang nangyari kaya lumala ang kondisyon niya. Anong nangyari? Kumayo mang kamaon ni Joaquin nang maalala ang pagtulak sa kanya ng isang babae, dahilan kaya nabasag ang huling supply ng gamot ni Lodi. Hindi niya nakilala ang babae dahil nakatalikod ito, pero pinigilan siya ni Lodi nang susundan niya ang babae para panagutin. Ginagawa niya ang lahat para alagaan ang kapatid niya, pero may mga taong walang pakialam kahit may mapahamak sa ginawa ng mga to. Nasira ang huling dose ng gamot na tanging natitirang supply sa bansa. Nabitiwan ko yun nang itulak ako ng isang babae 2 buwan na nakararaan. Hindi na nakatanggap ng follow-up treatment si Lodi pagkatapos yun. Dahil mahirap makakuha ng ganong uri ng gamot. Doon nagsimulang bumagsak ang kalusugan niya. Kung natanggap ba niya ang huling dose ng gamot, may pag-asa pa ba siyang mabuhay? Oo, may pag-asa pa sana. Hindi natin masasabi kung gaano kahaba pero kahit papano, baka nabigyan pa siya ng mas mahabang panahon. Baka nagkaroon pa siya ng sapat na lakas para makipasok sa transplant list. Hindi sigurado kung magtatagumpay yun pero kahit papano, nasubukan niya sana. Muling narinig ni Joaquin ang paghikbi ni Dahlia. Lalapitan niya sana ito para pakalmahin pero natigilan siya sa sunod nitong sinabi. I'm so sorry, Doc. Hindi ko sinasadya. What do you mean, Miss Briones? Ako ang babaeng tumulak sa iyo ng araw na yun. Patawad kung nagpadala ako sa emosyon ko. Nasaktan ako sa pakikipaghiwalay ni Lodi at inamin niya sa akin na may mahal siyang iba. Naniwala ako at nagalit. Nagtiwala kasi ako sa kanya kahit hindi kami madalas magkita. Pero wala akong ideya sa sakit niya. Kung hindi ko ginawa yun, baka nabigyan pa kami ng pagkakataon para magkausap. Umiiyak na hinaplos ni Dahlia ang pangalan ni Lodi sa lapida. I'm sorry, love. Dahil sa akin kaya nariyan ka. Sana sinabi mo na lang ang totoo. Mauunawaan sana kita at nadamayan. I'm sorry. Huli na para humingi ka ng tawad. Pero alam kong mapapatawad ka pa rin ni Lodi dahil mahal na mahal ka niya. Itigil mo na ang pag-iyak. Hindi yan ang gustong mangyari ng kapatid ko. Lumayo siya sa'yo para hindi ka masaktan kapag nawala siya. Gusto niya maging masaya ka. Ibigay mo yun sa kanya para sa ikatatahimik niya. Humugot ng malalim na paghinga si Dahlia. Pinahid nito ang luha sa pisngi bago tumayo. Tutuparin ko ang hiling mo na maging masaya ako, Lodi. Gagawin ko yun. Pero hindi sa piling ng ibang lalaki, kundi sa piling ng magiging anak ko. Pangako mananatili ang alaala mo sa puso't isipan ko. Kahit wala ka na, tutuparin ko pa rin ang pangarap nating pamilya. Sabi ni Dahlia habang hawak ang impis na tiyan. Tumalikod si Joaquin at marahang pumikit bago bumuga ng hangin. Parang may dumagan sa dibdib niya habang nakikinig sa sinabi ni Dahlia. May ideya siyang ito ang strip dancer ng gabing yon dahil natandaan niya ang mukha nito, kahit may makapaltong makeup. Accurate rin ang medical records nito para masabing siya ang ama, pero hindi nito inaamin yon. Paano niya aakuin ang responsibilidad kung ayaw nito? At paano niya rin magagawa yun kung malapit na siyang ikasal? Uuwi na ako, Dr. Andres.
Salamat sa mga sinabi mo. Ngayon, malinaw na sa akin ang dahilan ni Lodi. Mag-iingat ka, Miss Briones. Alagaan mo ang sarili at ang baby natin. Bulong niya sa huling salita. Don't worry. I will treasure my child more than my own life. Nakangiti nitong sabi bago umalis. Sinundan niya lang ito ng tingin hanggang umalis ang sasakyan nito. Pagkaalis ni Dahlia, bumaling uli siya sa puntod ni Lodi. I'm really sorry, buddy. I had no idea she was your girl. But don't worry, I'll look after her, even from a distance. Makalipas ang ilang buwan matapos magpaalam ni Lodi sa mundo, balik sa normal na buhay si Joaquin. Itinuon niya ang buong oras sa trabaho. Bilang owner at chief medical officer ng ospital, hindi lamang siya abala sa klinikal na aspeto ng trabaho. Kailangan din niyang tugunan ng administrative concerns, meeting kasamang iba't ibang departamento, at sinisigurado niyang maayos ang operasyon ng buong institusyon. Pero sa kabila ng lahat, hindi niya iniiwan ang sinumpaang tungkulin, ang pangangalaga sa buhay ng kanyang pasyente. Sa kasalukuyan, sinusuri niya ang isang pasyenteng isinugod sa emergency room matapos maaksidente sa sasakyan. Vital signs ng pasyente. Tanong niya sa mga resident nurse habang tinitingnan ang mata ng pasyente para i-check kung kising pa ito. Doc, mababa ang blood pressure niya, 90/60. Mabilis din po ang tibok ng puso, nasa 130 beats per minute. Sumasagot pa naman po siya kahit medyo groggy. GCS 13. Tahimik na tumango si Joaquin. Sa medical field, ang GCS o Glasgow Coma Scale ay ginagamit para sukatin ang level ng consciousness ng pasyente. Ang 13 ay nangangahulugang medyo malabo ang ulirat, pero wala pa ito sa kritikal na kondisyon. Gamitin ng malalaking tubo ng dextrose para mabilis ang pagpasok ng tubig sa katawan niya. Kumuha na rin kayo ng dugo para sa lab test, at pati na rin ng gas level sa dugo niya para malaman kung sapat ang oxygen ng pasyente. Tapos magpahanap na rin kayo ng matching blood type kung kailangan ng transfusion. Then, pasitis ka ng ulo at dibdib para makita kung may internal bleeding o bali siya sa katawan. Saglit siyang napatingin sa monitor na sumusukat sa tibok ng puso at iba pang vital signs ng pasyente. Paulit-ulit ang tunog at linya sa monitor, pero sa sandaling yun, bigla niyang naalala si Lodi. Bumabalik ang mga paghihirap nito sa isip niya. Doc, pukaw ng isang nurse sa kanya. Focus, sabi niya sa mga kasama, pero ang totoo para yun sa sarili niya. Matapos ang ilang oras, naging stable na ang pasyente. Bumalik si Joaquin sa kanyang opisina at saka pa lamang niya naramdaman ng pagod. Ipinaubayan na niya sa team ang paglilipat ng pasyente sa pribadong silid. Kailangan na rin niyang magpahinga kahit sandali. Ngunit parang nabibingi naman siya sa katahimikan ng paligid, kaya't kinuha niya ang remote at binuksan ng TV. Ilang segundo pa lang ng broadcast, isang headline agad ang sumalubong sa kanya. Breaking news, Dahlia Briones, Director of House of Dahlia, buntis. Walang kumpirmadong ama ng bata. Pamilya, tikom ang bibig. She's confident and independent woman who doesn't let rumors about her pregnancy affect her. Sabi niya habang pinapanood ng footage ni Dahlia sa isang charity event. Nakasuot ito ng maluwang na dress at halatang umbok na tiyan. Paminsan-minsan, bumibisita siya sa House of Dahlia at pinigmamasdan ito mula sa malayo. Sa ganoong paraan lamang niya masusubaybayan ng pagbubuntis nito at may pagkakataon na nagpapadala siya ng pagkain gusto nito. Kahit hindi nito aminin, alam niyang siya ang ama ng bata. Joaquin! Isang boses ang gumambala sa pananood ni Joaquin kasabay ng pagbukas ng pinto sa opisina niya. Pumasok sa loob ang fiancé niyang si Betsa. Anong ginagawa mo rito, Betsa? Kalmado niyang tanong bago patayin ng telebisyon. Galit na lumapit si Betsa at ibinato nito ang handbag sa mesa niya. How dare you, Joaquin? Ilang buwan na tayong engaged, pero hindi ka gumagawa ng plano para sa kasal natin. May plano ka pa bang pakasalan ako, ha? Bumuntong hininga si Joaquin at marahan niyang hinilot ang sentido niya. What do you think? Walang gana niyang tanong. Anong what do you think ang sinasabi mo riyan? Pagkatapos mo akong pagsamantalahan, yan ang sasabihin mo sa akin? Gusto mo bang magwala ako rito bago ka kumilos na pakasalan ako, ha? Betsa, walang nangyari sa atin. Anong wala? Paano mo malalaman kung lasing ka? Putol agad nito sa sasabihin niya. Oo, lasing ako, pero alam kong ginagawa ko. Hindi kita pinagsamantalahan dahil nagtataka rin ako kung paano ka napunta sa higaan ko. Kaibigan ko ang kapatid mong si Arman, kaya tinanggap ko ang responsibilidad sa'yo kahit alam ko ang totoo. Pero sa ginagawa mong paggigipit sa akin,
Nagdududa na ako sa motibo mo. Ako pa ngayon ang ginagawa mong masama? Ikaw mismo ang nagdala sa akin sa silid mo. Bakit tinatanggi mo yan ngayon? Betsa, alam mo totoo. Wala ka habang nagiinuman kaming magkakaibigan sa kondo ng kapatid mo. Nagulat na lang ako, nakatabi na kita sa higaan at galit na galit si Arman pagising ko. Kaya nagagalit si kuya dahil pinagsamantalahan mo ako, Joaquin. Kung hindi ka pakikilos para pakasalan ako, isusumbong kita sa kapatid ko. Banta nito sa kanya. Huminga ng malalim si Joaquin. Pagod na siya sa trabaho, tapos may ganito pang nanggigipit sa kanya. Naririndi na siya sa paulit-ulit nitong sinasabi. Mas mabuti siguro kung kausapin ko ang kapatid mo. Halika, puntahan natin siya sa opisina niya. Tumayo si Joaquin at kinuha ang coat niyang nakasabit sa coat rack. Isinuot niya yon bago lumabas ng opisina. Sumunod naman sa kanya si Betsa. Are you serious? Pupuntahan natin si Kuya Arman ngayon? Hindi siya sumagot at nagpatuloy lamang sa paglalakad. Dumiretso siya sa kanyang sasakyan at mabilis namang sumakay si Betsa bago pa ito maiwan. Pagkarating sa opisina ni Arman, kaagad sinabi ni Joaquin ang sadya niya. Your sister keeps on pressuring me to marry her. Walang paligoy-ligoy niyang sabi. Yun naman ang dapat mangyari, hindi ba? Sagot ni Arman. Pananagutan ko nangyari kung ginalaw ko talaga siya ng gabing yun. Pero napagtanto kong wala talaga nangyari sa amin dalawa. Tumalim ang tingin ni Arman sa kanya, pero kalmado lamang siya. Pumayag ka ng pakasalan ng kapatid ko, Joaquin. Bakit parang umaatras ka ngayon? May responsibilidad ako na kailangan kong panagutan, Arman. Anong ibig mo sabihin? Naalala mo ba ng bachelor's party? Pinilit niyo akong pumasok sa isang silid para tanggapin ang sorpresang inihanda niyo. And guess what? I got the strip dancer pregnant after that night. No way, Joaquin. Sinasabi mo lang yan para hindi matuloy ang kasal natin. Galit na sabi ni Betsa. Namumula ang mukha nito habang nangingilid ang luha sa mga mata. Tumayo naman si Arman. Lumapit to sa kanya at hinaklit ang kwelyo ng polo niya. Anong katarantaduhan to, Joaquin? Nakabuntis ka habang magkarelasyon kayo ng kapatid ko? Wala kaming relasyon ng kapatid mo, Arman. Mahinahon niyang sabi sa galit na kaibigan. May relasyon pa rin kayo dahil ikakasal na kayong dalawa. Dapat inisip mo yan bago ka sumang-ayon sa sorpresang inihandaan niyo para sa akin. Kung hindi ko nabuntis ang strip dancer, hindi magbabago ang isip kong pakasalan ng kapatid mo. Kasalanan mo rin to, Arman. Parang natauhan naman si Arman at binitiwan siya. Nanlulumo itong bumalik sa upuan bago kinuskos ng palad ang sariling muka. Hindi lang yun ang dahilan kaya humantong ako sa desisyong to. Muling sabi ni Joaquin na nagpabalik ng atensyon ni Arman sa kanya. Kung natatandaan mo, mas marami akong ininom ng bachelor's party kaysa nung uminom tayo sa kondo mo. Lasing na lasing ako nang pumasok sa silid na yun. Pero natatandaan ko pa rin ang mga nangyari sa amin ng strip dancer. Kaya alam ko rin na walang nangyari sa amin ng kapatid mo. Kung ipagpipilitan mo pa rin na pakasalan ko siya, ibigay mo sa akin ang CCTV footage sa kondo mo ng araw na naglasing tayo. Gusto ko lang malaman kung paano napunta si Betsa sa tabi ko kung wala naman siya habang nagiinuman tayo. Kuya, mahinang sabi ni Betsa. Umiiling-iling pa ito sa kapatid. Bumuntong hininga si Arman bago nagsalita. Hindi na kailangan. Tama ka, wala talaga nangyari sa inyo ng kapatid ko. Bakit hinayaan mong gawin yun ni Betsa? Para sa'yo rin yun, Joaquin. Sa tingin ko kasi wala kang planong bumuo ng sariling pamilya dahil sa trabaho mo. Nadagdagan pa ang responsibilidad mo nang magkasakong si Leody. Natuon na ang atensyon mo sa kanya at sa ospital. Mahal ka naman ng kapatid ko kaya iniisip kong mapapabuti ka sa kanya. Kasalanan ko rin kaya nagbago ang isip mo ngayon. Isa ako sa nagtulak sa'yo sa strip dancer na yun. Kuya, ano bang sinasabi mo? Itigil mo yan. Hindi ako papayag na mawala sa akin si Joaquin. Pagkontra ni Betsa pero hindi ito pinansin ni Arman. Yun lang ang sadya ko, Arman. Aalis na ako. Paalis na si Joaquin nang habulin siya ni Betsa. Himakap ito sa bewang niya para pigilan siya. Please, Joaquin, don't do this to me. Magpapakamatay ako kapag hindi natuloy ang kasal natin. Mahal na mahal kita at ikaw lang ang lalaking mamahalin ko. Sa pilitang inalis ni Joaquin ang braso ni Betsa sa bewang niya, bago niya ito hinarap ng mahinahon. Betsa, may posibilidad na hindi pa rin matuloy ang kasal natin kapag kumilos ang pamilya ng nabuntis ko. Baka madami rin ang negosyo ng pamilya mo kapag pinilit natin magpakasal. Anong ibig mong sabihin? Isa siyang Briones, Betsa. Malawak ang koneksyon ng pamilya niya at sa isang kisap mata, makakaya nila tayong pabagsakin pare-pareho. Alam yan ang kuya mo. Imposible ang sinasabi mo, Joaquin.
Kung ganun kayaman ng babaeng yun, bakit siya naging strip dancer? Alamin ko pa ang bagay na yun, Betsa. Sa ngayon, kalimutan na lang natin na may nabuong kasunduan sa pagitan nating dalawa. Para yun sa ikatatahimik ng pamilya mo. Hangad ko na matagpuan mo ang lalaking kayang tapatan ng pag-ibig mo. Kapatid lang ang tingin ko sa'yo. Alam mo yan. Tinapik niya sa balikat si Betsa bago lumabas sa opisina ni Arman. Alam niya kung gaano kahalaga sa magkapatid ang kabuhayan ng pamilya nito. Kaya sigurado rin siyang tatahimik na ang mga ito, lalo na si Betsa. Hindi niya maiwasang ngumiti habang naglalakad. Nagbigay ng kaluwagan sa dibdib niya ang nangyari. Sa wakas, malaya na siya sa kasunduan nila ng kaibigan niya. Kung hindi pa dumating si Dahlia sa buhay niya, hahayaan na lang sana niyang matalik kay Betsa kahit hindi niya ito mahal. Wala sa plano niya ang mag-asawa, pero ibang usapan kay Dahlia at sa magiging anak nila. Nakakapagod ang araw na to. Bulong niya. Bigla naman niyang naisip si Leody, kaya dumiretso siya sa puntod nito. Pero hindi niya inaasahan na makikita niya si Dahlia roon. Samantala, prenteng nakaupo si Dahlia sa isang komportableng upuang may sandalan at armrest, habang tahimik na nakatingin sa puntod ni Leody. Nagdala siya ng isang bungkos ng bulaklak at nagsindi ng kandila para dito. May baon din siyang prutas para may makain siya kapag nagutom. Hello, love. Kamusta ka na? Ako, okay lang. Malapit ko nang isilang si baby. Excited na akong makita siya. Iniisip ko ngayon kung sino magiging kamukha niya sa amin ni... Napahinto siya sa pagsasalita nang pumasok sa isip niya si Joaquin. Minsan na niyang nasabi sa puntod ni Leody ang tungkol sa ama ng kanyang anak. Pero dismayado naman siya dahil walang ginagawang effort ang kapatid nito para sa kanilang mag-ina. Ngunit naisip din niya na baka hindi alam ni Joaquin na ito ang ama ng dinadala niya. Natatawa na lang ako sa kagagahan ko, love. Naging green-minded ako nang makita ko ang sweet kayo ni Joaquin. Iniisip ko pa noon na bakla ka at siyang pinalit mo sa akin. Naging padalos-dalos ako at nagplanong maghiganti sa inyong dalawa. Wala namang nangyari sa plano ko kundi itong nabuo sa tiyan ko. Pero alam mo, masaya ako. Bukod kasi sa nalaman kong may talent pala ako sa pagsasayaw, magkakaanak na rin ako. Nawalan na ako ng pag-asa magkabibi pero iba kumilos si Lord. Binigyan niya ako ng isang anghel. Hayaan mo, palalakihin ko mabuti tong pamangkin mo. Sorry ha, hindi naman talaga ako nagtaksil sa'yo eh. Break na tayo noon at parang tanga mag-isip dahil sa galit, kaya nagawa kong patulan ng kuya mo na akala ko'y jowa mo. Maraan pa siyang tumawa na may kaunting hiya bago kumuha ng ubas sa Tupperware at isinubo. Kung ganun, ako talaga ang ama ng dinadala mo, Miss Briones. Nasamid si Dahlia nang marinig ang boses mula sa likuran niya. Agad siyang napalingon at nakitang nakatayo si Joaquin hawak ang maliit na bouquet ng puting lilis. Seryoso lamang ito, pero pansin niya ang kinang sa mga mata nito. May sinabi ba akong ganon, Dr. Andres? Inirapan niya ito bago muling kumuha ng ubas at kinain. Lumapit naman si Joaquin at inilagay sa ibabaw ng puntod ang bulaklak bago ito umupo sa tabi niya. Narinig ko lahat ng sinabi mo. Hindi mo na kailangan magkaila. Masama sa'yo magpagabi rito. Dapat umaga ka bumibisita kay Leody para hindi ka gabihin. Kanina pa ako rito. Bali walang anya. Tinatamad lang ako umuwi sa bahay namin. Ang cold kasi ng pamilya ko. Ang OA nila masyado, porke walang ama ang baby ko, gano'n na nila ako itrato. Dating gustong-gusto nila na anakan ako ni Leody kahit di kami kasal. Ngayong may anak na ako, galit naman ata sila. Di ko na sila maintindihan. May ama ang baby mo, Miss Briones. Narito ako. Nakahanda akong panagutan na nangyari sa ating dalawa. Ayokong lumaki ang bata na walang ama sa tabi niya. Magkatuwang natin siyang itataguyod. Taas kilay siyang tumingin kay Joaquin. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Dr. Andres? Hindi ikaw ang ama ng anak ko. Kalimutan mo na ang narinig mo kanina. Tipid itong umiti bago sandaling tumingin sa puntod ni Leody at ibinalik ang tingin sa kanya. Makakaya mo bang magsinungaling sa harapan ng puntod ni Leody? Saka narinig naman talaga kita kanina. Tumikhim naman si Dahlia at agad na konsensya. Hindi siya nagsisinungaling kay Leody noong magkasintahan pa sila. At hindi rin niya kayang magsinungaling kahit sa harapan ng puntod nito. Sige, sabihin na nating ikaw ang ama ng dinadala ko. Pero sa pagkakaalam ko, ikakasal ka na, Dr. Andres. Ayoko makasira ng relasyon dahil lang sa naging padalos-dalos ako ng desisyon noon. Papasanin ko ang lahat ng responsibilidad sa anak ko dahil ako ang may gusto nito. Hindi mo kailangang akuin ang responsibilidad kahit may ambag kang sperm dito.
Kaya ko namang buhayin si baby mag-isa. Hindi lang sperm ang kaya kong iambag, Miss Briones. Kaya ko rin kunin ang responsibilidad na dapat talaga sa akin. Alam kong mahal mo pa rin ang kapatid ko, pero sa akin kanya binilin. Tutuparin ko lang ang pangako ko sa kanya na alagaan ka. At saka, nalinlang lamang ako sa kasal na tinutukoy mo at naayos ko na yun. Pero kung gusto mo, pwede tayong magpakasal para sa magiging anak natin. Tila may mainit na bagay na humaplos sa puso ni Dahlia sa sinabing yun ni Joaquin at hindi niya maiwasang mapaluha. Kailangan niya ang ganitong assurance pagkatapos niyang makatanggap ng cold treatment mula sa pamilya niya. Hindi niya kasi sinasabi kung sino ang nakabuntis sa kanya dahil alam niyang komplikado ang sitwasyon ni Joaquin. Ngayon, pwede na niyang ipagtapat ang totoo dahil malaya na pala ito. Emotional ba talaga kapag buntis? Sabi na lang niya habang inaalis ang luha sa pisngi niya. It's normal, Dahlia. Normal din pang pag-usapan to sa harap ng puntod ni Lodi. Baka kasi magselo siya, multihin tayo pareho. Yeah, I know. Pero para may blessing tayo mula sa kanya. Hindi ko naman kukunin ng pagmamahal mo na alam kong hawak pa rin ang kapatid ko. Pero hayaan mong gawin kong responsibilidad sa anak ko. Hayaan mong alagaan kita sa abot ng makakaya ko. Gagawin ko lahat mapasaya lamang kayo. Alam kong ito rin ang gusto ni Lodi. Isusumpa ako nun kung hindi kita pananagutan. Baka maaga niya ako sunduin at doon niya ako bugbugin sa langit. Muling umagos ang luha sa mga mata ni Dahlia dahil ganoon din ang sinabi ni Lodi sa kanya noon. Ang mapasaya siya. Nakakatakot marinig yan mula sa iyo, Dr. Andres. Ganyan din ang sinabi ni Lodi sa akin. Baka mamaya may tinatago ka ring sakit at bigla mo na lang akong iwan. Hindi mangyayari yun. Ang alin? Ang magkasakit ka? Ang iwan kita. Sandaling natahimik si Dahlia bago ngumiti. Salamat kung ganun, dahil ayokong maranasan uli na maiwan. Maiba ako, Dr. Andres. Joaquin na lang, Dahlia. Okay, Joaquin. Kwentuhan mo naman ako tungkol sa inyo ni Lodi. Hindi kasi namin napag-usapan ng tungkol sa pamilya niya eh. Bakit hindi kita kilala? Pareho lang naman kayong narito sa Manila. Bakit kaya hindi niya ako pinakilala sa'yo? Umayos ng upo si Joaquin bago nito sinimulan ang pagkukwento. Lodi and I are brothers from different fathers. Nag-asawa uli ang mami ko nang mamatay ang daddy ko. Then, hindi rin naman nagtagal nang iwan kami pareho ng mga magulang namin. Tulad ni Lodi, namatay rin sila sa sakit. Naiwan kami magkapatid at nag-focus sa pagkuha ng medisina. Magkatulong din namin pinatakbo ang negosyong naiwan ng mga magulang namin, ang Alta Vida. About sa tanong mo kung bakit hindi ko pinakilala sa akin ni Lodi, it's because naging busy na kami pareho sa mga karir na pinili namin. Bihira din kami magkita noon sa totoo lang. Mag-isa nga pala siya sa kondo niya, tapos sa ibang hospital siya nagtatrabaho. Doon ko siya nakilala sa St. Peter Hospital. May dinalaw akong kaibigan. Nagkataon na siya ang doktor. Mula noon, naging click kami. Yeah, he lives alone. Ayaw niyang sumama sa akin sa bahay ko. Gusto niya independent siya dahil malaki na raw siya. Kaya hinayaan ko na lang. That time, abala rin ako sa pagmamanage ng hospital namin. Ayaw din niya daw magtrabaho dahil ayaw niya raw ako maging boss. Kaya sobra ako nasakta nang malaman ko sa kanya na may malubha siyang sakit. Hindi man lang ako nakabawi sa kanya. Huli na rin kasi nang sinabi niya. Pero sa tuwing tatawag siya o kaya dadalawin niya ako sa bahay, madalas niya ikwento noon ng girlfriend niya, na ikaw pala. I think pinaglihiman niya tayo ng sakit niya dahil ayaw niyang pati tayo mahirapan. Ganun kasi talaga si Lodi noon pa man. Hanggat kaya niya, hindi siya hihingi ng tulong. Saka malihim talaga siya kahit close kami magkapatid. Nakikinig lamang si Dahlia sa mga sinasabi ni Joaquin at marami pa siyang natuklasan tungkol dito at kay Lodi. Ngunit napagtanto niya kung gaano ito kabuting kuya dahil marami itong naging sakripisyo para alagaan si Lodi. Dangan nga lang at huli na nang malaman nito ang sakit ng kapatid. Naputo lamang ang usapan nila nang pilitin na siyang umuwi ni Joaquin. Nangako naman itong gagawin ng nararapat para sa kanilang mag-ina. Kinabukasan, inaasahan pa rin ni Dahlia ang cold treatment sa kanyang pamilya paglabas niya ng silid. Pero nagulat siya nang masayang nag-uusap ang mga ito sa dining area. Nagtaka siya at kaagad nagtungo roon. Anong meron? Kunot noon niyang tanong pero napasinghap siya nang makita si Joaquin. Nakaupo ito sa harapan ng hapagkainan kasama ang kanyang pamilya. Malihim ka talaga, Dahlia. Ito pa lang si Dr. Andres ang ama ng anak mo. Hindi mo pa sinabi sa amin. Kilala ko ang ama nito at masasabi kong nasa mabuti kang lalaki, anak.
Masayang sabi ng daddy niya. Ngumiti naman siya at lumapit sa hapagkainan. Tumayo naman si Joaquin at pinaghila siya ng upuan sa tabi nito. Hindi ko alam na pupunta ka rito ngayon, Joaquin. Anya. Normal lang na pumunta siya rito, anak. Kung hindi siya pumunta, hindi namin siya makikilala. At baka nagtatampo pa rin kami sa'yo hanggang ngayon. Hindi mo kasi agad sinabi na isang doktor ang ama ng magiging apo ko sa'yo. Teka, paano pala nabuo ang bata? Bakit wala kami kaalam-alam na nagkikita pala kayo? Curious na tanong ng mommy ni Dahlia. Nag-init ang mukha niya bago umiwas ng tingin sa mommy niya. Kaagad naman itong inawat ng daddy niya bago pa mag-usisa uli. Hayaan mo na sila, honey. Ang mahalaga ay makukumpleto na ang pamilya ni Dahlia. O siya, kumain na tayo at pag-usapan natin mamaya ang kasal nilang dalawa. Mom, Dad, did you also know na kapatid si Joaquin ni Leonie? Yes, anak. Sinabi nga ni Joaquin. Wala namang kaso yun dahil break na kayo ni Leodie nung naging kayo ni Joaquin. At ibinilin ka rin pala ni Leodie dito sa kuya niya. Sagot ng daddy niya. Tumango si Dahlia sa ama. Napansin niya na parang nahihiya si Joaquin sumandok ng pagkain, kaya pinaglagay niya ito sa plato. Sumulyap ito sa kanya kapag kuwan at ngumiti. Kumain ka na. Thank you. Sabi nito nang ibigay niya ang plato. Pagkatapos ng tahimik na agahan na may kaunting asaran, nagdesisyon ang mga magulang ni Dahlia na idaos agad ang kasal nila ni Joaquin. Yun ang naging priority ng House of Dahlia. At isang buwan lamang na preparasyon ay naganap din ang kasal nilang dalawa. Bagamat naiksi ang panahon ng paghahanda, hindi yun naging hadlang upang maisakatuparan ng isang magarbong pag-iisang dibdib. Ang kasal ay ginanap sa Briones Tower na may European-inspired venue. May arkitekturang kahawig ng mga lumang kastilyo sa Italia, matataas na arko at marmol na sahig. Ang lugar ay pinalamutian ng puti at gintong kulay, at hindi mawawala ang mga piling panauhin mula sa mataas na lipunan. Mabilis natapos ang seremonyas hanggang magtungo sila sa reception na ginanap din sa mismong tower. Dahil buntis si Dahlia, hindi na siya nakisaya at nanatili na lang siya sa kanyang silid. Nakatulog na siya pero naalimpungatan siya nang maramdamang may tumabi sa higaan niya. Joaquin? Sorry kung nagising kita, Dahlia. Occupied kasi lahat ng silid dito sa tower at wala akong matutulugan. Ito na lang ang available. Okay lang, nag-asawa na tayo ngayon. Normal lamang na magkatabi tayong matulog. Magpahinga ka na. Muling pumikit si Dahlia, pero nahirapan na siyang bumalik sa pagtulog. Nakatalikod siya kay Joaquin nang maramdaman niya ang maingat nitong pagkilos. Maraan siya nitong niyakap at hinalikan sa pisngi. Good night sa misis at baby ko. Mahal ko kayong pareho. Mahina nitong sabi habang hinahaplos ang tiyan niya. Sa ginawa nito, muli siyang dinalaw ng antok. Napangiti pa siya dahil sa komportabling init na nagmumula kay Joaquin. She feels protected and at peace in the warmth of her husband's embrace. Salamat, Leodie, dahil ikaw ang gumabay sa akin para matagpuan ko ang panibagong pag-ibig sa pamamagitan ng iyong kapatid. Sabi niya sa isip bago tuluyang nakatulog. Sa paglipas ng mga araw, marami pang natuklasan si Dahlia tungkol kay Joaquin. Hindi lamang ito maalaga dahil sobrang hands-on nito sa pagbubuntis niya sa kabila ng pagkaabala nito sa trabaho bilang doktor. Palagi nitong sinisigurado kung iniinom niya ng tama ang mga vitamins niya. Minsan nga, ito pa ang unang gumigising tuwing umaga para lamang ipagtimpla siya ng gatas o lutuin ang paborito niyang agahan. Hindi rin ito alintana ang mga mood swings niya. Kapag nahihirapan siyang matulog, hahaplusin lang nito ang kanyang tiyan at sasabihin ang katagang unti-unting kumuha sa puso niya. Konting tiis na lang, mahal ko. Napangiti si Dahlia habang inaalala ang bawat gabing naririnig niya ang mga katagang yun. Natutuwa rin siya dahil kahit minsan, hindi nag-take advantage si Joaquin sa kanya kahit kasal na sila. Tanging pagyakap at paghalik sa pisngi lamang ang ginagawa nito. Dahil sa mga katangian nito, unti-unti ay nakukuha nito ang puso niya. Alam niyang hanggang ngayon ay iniisip ni Joaquin na hindi nito kayang tapatan ng pagmamahal niya kay Leodie. Ngunit nagkakamali ito. Dahil sa maiksing pagsasama nila, masigit pa ata kay Leodie ang nararamdaman niya para sa asawa. Marahil dahil sa 5 taon nila ni Leodie noon, hindi naman sila nagkakasama palagi dahil nga abala sila pareho sa trabaho. Kontento na lamang sila noon sa tawagan at kamustahan at ipaalam na mahal nila ang isa't isa. Mukhang maganda ang gising ng misis ko ah. Puna ni Joaquin habang inaayos nito ang butones ng polo. Tumayo si Dahlia at tinulungan niya ang asawa niya. Gusto kong pumunta sa House of Dahlia, Joaquin.
Sabi niya na naglalambing. Kabuanan mo na, Dahlia. Hindi ka pa pwedeng pumunta ron. Hands-on naman si Lorena bilang temporary director ng kumpanya. Maayos ang pamamalakad niya. Pero natigilan si Dahlia nang humilab ang tiyan niya. Joaquin, manghahanak na yata ako. Nakangiwi niyang sabi. Nakinggulat niya nang parang may pumutok sa loob niya kasunod ng pag-agos ng tubig sa binti niya. Joaquin! Sigaw niya nang sumigid ang labis na kirot sa kanyang tiyan. Shit! Mabilis siyang binuhat ni Joaquin at nagmamadali itong pumunta sa sasakyan. Eksaktong naglilinis ng sasakyan ang driver nila nang mabilis itong pinakilos ng asawa niya. To Alta Vida, now! Hindi na nasundan ni Dahlia ang mga pangyayari dahil sa labis na sakit ng tiyan niya. Joaquin, malayo pa ba tayo sa ospital? Parang lalabas ng baby natin. Reklamo niyang umingiwi sa sakit habang sapo ang tiyan. Baby, I'm a doctor. Huwag mong pigilan kung lalabas na ang baby natin. Narito ako. Hindi kita pababayaan. Sa hudyat nito, hindi na nakapagpigil ang anak nila sa loob ng tiyan. Inihinto ng driver ang kotse sa isang ligtas na lugar nang makita ni Joaquin na handa na siyang ilabas ang baby nila. Malaki ang tiwala ni Dahlia sa kanyang asawa kaya't naging maayos pa rin ang panganganak niya kahit sa sasakyan siya inabutan. Baby, babae ang panganay natin. Masayang sabi ni Joaquin kasunod ng pag-iyak ng bata. Hinalikan pa siya nito sa noo bago ipatong ang baby sa dibdib niya. Mabuti na lang din at handa si Joaquin. Alam nitong any moment ay manganganak na siya, kaya dati pa lang ay inilagay na nito ang gamit nila ni baby sa kotse. Thanks God for the safe delivery. Salamat, Joaquin. Kung wala ka, baka kung napano na kami ng anak natin. Nanghihina niyang bulong. I will always be here for you and our princess wife. Let's go to the hospital. Tumango siya at ngumiti sabay sulyap nilang mag-asawa sa kanilang baby. Mabilis siyang inasikaso ng mga nurse pagkarating nila sa ospital. Ilang araw siyang nanatili roon bago na-discharge. Ayaw kasi silang palabasin agad ni Joaquin hanggat hindi pa tapos ang lahat ng newborn test kay baby. Komportable naman sila sa VIP room na inilaan nito para sa kanilang mag-ina. Nang makabawi ng lakas si Dahlia, bumisita sila sa puntod ni Lodi kasama si Dalikmin, ang baby girl nila ni Joaquin. Hango ang pangalan nito sa pinagsama-sama nilang pangalan. Da mula sa pangalan niyang Dahlia, Le mula sa pangalan ni Lodi, at Queen mula sa pangalan ni Joaquin. Mahalaga sa kanilang mag-asawa si Lodi kaya isinama nila ang pangalan nito sa panganay nila. Look baby, this is your Tito Lodi. Sabi ni Joaquin habang ipinapakita sa anak nila ang larawan ni Lodi. Lumapit si Dahlia sa kanyang mag-ama. Yumakap siya sa baywang ni Joaquin na parang kinagulat pa nito. Why? Kunot noon niyang tanong. You don't usually hug me, wife. Nandibago lang ako. Napakamot naman siya sa batok at bahagyang umiti. Marami na itong nagawa para sa kanya, pero kahit pagyakap pala ay hindi niya nagagawa kay Joaquin. Marahil dahil hindi pa siya handang aminin na mahal na niya to. I'm sorry, hindi ko pala nagagawa yon. Pero simula sa araw na to, hindi lang pagyakap ang gagawin ko. Tumingkayad si Dahlia bago halikan sa labi ang asawa niya. I love you, my husband. Nagulat si Joaquin sa sinabi niya, pero maya-maya ay ngumiti ito ng malapad. Tinugon nito ang halik niya. And I will always love you too, my love. Thank you for loving me back. Akala ko, hindi ko na makukuha ang puso mo. Hindi ka mahirap mahalin, Joaquin. Kusa ko lang itong naramdaman at hindi ko pinilit. Mahal na mahal ko kayo ni baby. Anya at muli nilang pinagdikit ang mga labi. Habang magkahina nga kanilang mga labi, umihip ang malamig na hangin na tila yumakap sa kanila. Napangiti sila sa isa't isa ni Joaquin nang maramdaman yun. Pakiramdam nila ay masaya si Lodi para sa kanilang pamilya. Hindi naging madali ang mga pinagdaanan ni Dahlia bago marating ang puntong to. Naging mapaghiganti ang puso niya, punong-puno ng pait, galit at pangungulila. Ngunit sa kabila ng lahat, nagpapasalamat pa rin siya sa Diyos. Dahil sa kabila ng kanyang pagkakamali, itinuwid siya ng may kapal. Pinagtagpi-tagpi ang pira-piraso niyang mundo. At ngayon, natupad na ang matagal niyang dasal. Isang buong pamilya, puno ng pagmamahal, katapatan at kapayapaan. Minsan, galit ang nagtutulak sa tao upang gumawa ng maling hakbang. Pero ang mga pagkakamali, gaano man kasakit, ay maaari ring maging tulay patungo sa tamang landas.
Sa kaso ni Dahlia, hindi siya nagsisisi. Sapagkat sa likod ng kanyang maling desisyon, natagpuan niya si Joaquin. At sa kanyang asawa, natagpuan niya ang tahanan. Maaaring mali ang paraan niya, ngunit minsan sa likod ng maling simula, doon ibinubulong ng tadhana ang tamang wakas. Dahil sa huli, ang mga sugat ay naghihilom, ang mga puso ay natututo, at ang bawat pagkakamali ay maaaring maging simula ng isang mas magandang kwento. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.